Marami nagtatanong na nasa huling araw na ba tayo? Kasi may mga ibang Christian groups na yanig na yanig, umiiyak sa Diyos, nananalangin, Lord, ligtas mo kami. Wait a second. Di ba pag Christian ka, pag mananampalataya ka, ligtas ka na, hindi ka matatakot sa anumang mangyayari? Tingnan nyo ako matatakot ba ako? If there's like nuclear war, we cannot stop it. So be it. Because Jesus Christ said, there will be wars, digmaan, and rumors of war. Yung balita ng digmaan. It will come to pass, mangyayari. Kaya kung tunay kang kay Kristo, hindi ka matatakot mamatay. Kasi, ang sabi ng mga tao na, yung marami preacher ngayon, mga pastor, kasi kada may nangyayari ngayon sa Israel, kasi nung araw sa Philippines, doon ako they will try, yung scare tactic, yung tatakutin ka, bibigyan ka ng worries, kaya manalangin. Sabi ko sa'yo, yung ganong mga preacher, kung kayo nasa ganong mga klase ng fellowship o faith o pananampalataya, umalis na kayo dyan. Bibigyan nila ngayon ng worries. Remember, Jesus Christ said na do not worry. Yung mga bagay na yon ay mangyayari. Yung mga alagad nung sinaunang siglo ng Judeo-Christian, nahuli sila, di ba? Pinakakain sa leon. Sila ba'y nag-iiyakan at ano? Hindi, nakatingala sila sa lahat sa langit and they saw heaven opened and God with open arms nag-aabang sa kanila when they died. Pero yung mga ngayon, this is message para dun sa mga tao na para hindi kayo maloko ng mga preacher na yon. Nasasabihin na, mga kapatid, ito ng huling araw, manalangin tayo na manalangin. Wait a second. It's not yet the end of the age. May sinasabi ang Panginoon na there will be tribulation. At yung tribulation na yun, maraming phases of tribulation. Hindi lang nag-iisa yun. Ang tribulation na binabanggit ng Panginoon ay hindi isang singular. Sinabi niya, tribulations. Tandaan niyo yan. Subalit, yung isang tribulation, the great tribulation na sinasabi, this is between the Antichrist and the nation Israel. Sabi nga ng iba, ang Antichrist ay Islam o yung Muslim. Wait a second. Ang Antichrist, maraming lalabas ang Antichrist. Alam natin yung mga doctrine ng mga Muslim na yan ay evil against sila sa tunay na Diyos. Maraming Antichrist na lalabas. Pero yung sinasabi kong Antichrist, sinasabi rin ng Biblia na the abomination that causes desolation, yun ang haharapin ng Israel in the future. Kaya sabi ng iba na ang Antichrist ay manggagaling sa Islam. Marami nagsasabi niyan. Pakinggan niyo ako. Ang Islamic religion ay maraming version. May Sunni, meron pang Sufi, merong Shia, mga Shiites. Marami silang version ng Islam. Sa palagay niyo ba papayag yung ibang version na ang maghari sa kanila ay taga-Sunni o yung mga Sunni o yung Shia? Di ba hindi? Na-deploy ako sa gera, sa actual war sa Iraq. Tapos nung nalipat na ako na kami ngayon, nagnirara namin yung prisoners camp. Doon ako sa isang, hindi ko nasasabihin yung kampo, baka ma-copyright pa ako, ano pa ako sa YouTube. Isang kampo sa Northern Baghdad yon. Isang kampo yon. Malaki yun, lagi kaming tinitira ng missile doon. Notorious yun eh. So dati doon ako sa convoy, pagkatapos hindi naman lagi yun ang trabaho mo eh. Ngayon ililipat na kami ngayon, kami yung humawak ng prison camp. At minsan nagsusupervisor ako doon. Kasi relyebo kami. Ang mga nakakulong doon ay umaabot sa 700 prisoners.
So bawat can, yung kulungan, merong mga 200, 300, ganyan. Yung sa lane lang namin na yun, umaabot ng 800. Sa mga nakakulong na teroristang Muslim, iba-iba sila ng version. Hindi namin pinagsasama kasi magpapatayan sila doon sa loob. Kung Sunni sila, lahat sila ng Sunni doon. Hindi sila nagkakasundo. Paano sasabihin ng iba na ang Antichrist ay Islam o manggagaling sa Muslim? Hindi. Hindi nga iba ang, ulitin ko, iba ang pagka-Islam o ng Iran kesa sa Saudi Arabia at yung Yemeni Muslim at iba naman sa mga Muslim na nando sa mga Qatar o ano. Iba-iba sila ng version. Hindi sila nagkakasundo. Based yun sa kung sino ang pinamanahan ng kanilang leader na Muhammad. Kaya nagpapatayan sila kasi killing o murder, pag murder sa kanila is just like chewing bubble gum. Ganun lang sila. Because nung nandun ako sa Iraq, sabi ko sa isang interpreter doon na who really founded this Muslim religion? Sinabi niya, nag-aral siya ng Muslim at napunta siya ng Amerika as a interpreter. Sabi niya, mga warlords ni Muhammad. Dahil si Muhammad, no read, no write, hindi makasulat. Nagkukwento siya, nagsasabi siya, ang iba naman sinusulat ng mga taga-sulat niya. Mga warlords. Kaya yung batang 9 years old, inaasawa na nila, nire-rape na nila. Pwede na maging asawa. So dito, ang Antichrist na sinasabi ng Biblia, kahit sa Old Testament, ay mayroong background ng Jew. Kasi ang Israel, hindi siya papayag na makipag-alyansa sa hindi Jew. So makikita nila na kasi nasa Book of Revelation, yung throne ni Satan, nandun sa Asia Minor. Sa mga 7 churches doon na ngayon ay wala na. Nandun yung mababasa. Hindi mababago yun. Nandun yun. At yung Asia Minor, yun ang lugar na kinatakutan ni Abraham, kaya ayaw niya mag-asawa yung anak niya ng Hittites. Lugar na mga Hittites yun eh. So ayaw nila ng mag-asawang Sarah na magkaroon ng asawang Hittites, yung anak niya na si Isaac. At makikita rin ninyo na si Rebecca, di ba? Ayaw niyang magkaroon ng asawa si Jacob ng Hittite. Pero yung isang anak niya na si Esau ay nakapag-asawa ng Hittites. Mga taga-ron yun. Ano ngayon ang mga ng Hittites? Di ba ang Hittites, yung Asia Minor na ngayon ay Turkey, ay diyan naghari ang mga Greeks. Diyan naghari ang nasakop rin ng Persia, now Iran. Diyan din naghari o naglabanan ang mga ibang mga kingdoms. Romans, diyan din. Diyan din sumalakay ang mga Hans, Attila the Hans, si Attila the Hans ng mga 400 AD pataas. At sinuhulan lang ng mga Roman na Catholics na mga priest, si Attila the Huns, pinababalik sa lugar niya. Taga Central Asia si Attila the Huns, at sinakop ni Attila the Huns yung now is Hungary. Doon na nanatili yung mga remnants o yung mga tagasunod ni Attila the Huns. At hindi lang yon, nasakop ng mga Arabs din yon, na mga Berbers. Mga barbarians, na-convert sila sa Islam ng Arabia at sa northern Egypt, northern part ng Africa, Algeria, yung mga ganyan, nakubkob nila yun. Pagkatapos tumawid sila sa Spain, tapos doon sa Asia Minor na corner nila yun. At hindi lang yun, yung mga Khazaris. Yung mga Khazaris, maging yung mga Mongolians, si Genghis Khan, yung mga lahi niya, na-conquer din nila yon, nakarating doon.
At magko-crossover pa sa pinaka-Europe. Pero hindi na natuloy. At tabi lang kita. At kapag dumating na ang oras na sinasabi ng marami na, oh, ito na ang huling araw. This is only the sign. Tulad ng nakaraang preaching ko. It was just the sign na ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon ay maraming mga tinatawag na dilubyo pandarating sa mundo. At yung mga dilubyo na yon, mga kapatid, ay merong mga series yan. Kaya, meron akong ditong gusto sabihin dito kasi yung sa Book of Daniel chapter 9. Kasi dito ay ito'y ginagamit ngayon ng mga kada may mangyayari sa Israel, ginagamit ng mga preacher ito, yung mga second coming na yan. I'm not against those preacher, pero I'm against na yung mag-uumiyak sa sulok, Lord, iligtas mo po kami, Lord, wag sana magkagulo. Dapat mangyari nga para dumating ang second coming Anong kakatakotin nyo? Kung ligtas kayo, kahit mamatay kayo, sa langit ang punta nyo. Ngayon, kung hindi, natatakot kayong mamatay. Kasi nga, hindi kayo ligtas. Hindi kayo sa langit pupunta. Tingnan nyo rito sa Daniel, Meron akong para lang tayo nagkukwentuhan at nag-share lang ako sa inyo. At ito'y parang kapitbahay ko kayo. Kayo na lang kinakausap ko kung saan man kayo naroroon. Siguro iba sa inyo, mga OFW. Ganon din. Minsan nag-iisa tayo. At wala tayong kausap ngayon, mag-uusap tayo rito. Dito sa Daniel chapter 9, beginning verse 20, kausap niyo rito yung angel ng Diyos, ni Daniel. And whilst I was speaking and praying and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God. Whilst I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation. And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now comfort to give thee skill and understanding. And at the beginning of my supplication, the commandment came forth, and I am come to shew thee, for thou art greatly beloved. Therefore, understand the matter and consider the vision. Ito na yon, sinasabi ko sa inyo. Ito na yon na marami dito nagkakamali kasi pinipilit nila na gumagamit sila ng calculator about this, and then kinakount nila, and then sasabihin nila itong exact date ng pagdating ni Jesus Christ. Kaya nagiging false prophet sila. Kasi kinakalkula nila, akala nila makukuha nila sa kanilang understanding. Even Gabriel at sino mang angel sa langit, no one knows when is the day, the exact day of the second coming of Christ. Ang sabi rito, verse 24, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Verse 25, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince, shall be 7 weeks and 60, and 2 weeks the street shall be built again, and the wall even in true blues time. Ito pa. Verse 26, and after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself and for people, for the prince that shall come shall destroy the city and sanctuary, and the end thereof shall be with the flood, and unto the end of war desolation are determined. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abomination he shall make it desolate even until the consummation, and that determined she shall be poured upon the desolate. Kahit basahin ko ito sa Tagalog
Malilito kayo at malilito yung mga pinagsasabi rito. Message ni Gabriel yon, yung sinabi sa kanya na the meaning of the 70 weeks. At sa 70 weeks na yon, the Messiah will be cut off. Yung kamatayan ng Panginoon sa Kristo yon. So may mga sinabi rito. So dito kumukuha yung maraming mga nagpipreach. O eto na yon, bibilangin na nila. Eto na yung countdown. Dito na darating ang Panginoon. No, hindi ganon. Walang nakakaalam. Kaya maraming naloloko tulad dito. Si Harold Camping, marami siya naloko. Engineer siya, naging preacher. Sa engineering siya, kinalkulan niya. Nagkamali siya. Dati nakikinig ako sa kanya, sa mga songs, sa mga ano. Kinalkulan niya. May mga Pilipino, member niya, nagbenta ng mga bahay o ano, tapos pinamigay sa Pilipinas. Sila ngayon yung homeless dito. Yung ibang umuwi ng Pilipinas. Naniwala ako nung narinig ko siya, no. Not supposed to. No. You're gonna be a false prophet. You're gonna be a false prophet. Dineclare niya na darating si Jesus Christ. Natatandaan ko yung 2000 sinabi niya. Is that 2005 niya pa sinabi yun? Noon, 2005 yata. O 2000. Basta 2000 something. 5 or 6. Si Harold Camping. Hanggang sa nagsorry siya sa tao, namatay siya. Siyempre, na-depress siya sa kahihiyan. Hanggang sa namatay siya. Kasi nga, wala nakakaalam. Yung sinasabi rito ay, which is included yung third temple na ibibuild. Pero dito, yung sinasabing 70 weeks are determined. Okay. Ito kasi yan although hindi nyo maintindihan talaga, kahit ako sinesearch ko ng gusto, kinocompile ko ng gusto to, sinabi ni Luke, di ba? Nung pinanganak ang Panginoong Jesucristo ay bago ipanganak, during the taxation ni Publius Quirinius? Yeah. Octavius yata, Quirinius. Basta si Quirinius, governor ng Syria. Naging governor lang siya ng Syria noong AD 6 hanggang AD 7. So si Jesus Christ, according sa mga evidence na nag-gathered, ay pinanganak ng 4 BC. Between 5 hanggang 4 BC kasi mataas na numero pababa At walang zero pa nun. So si Jesus Christ pinanganak around 4 BC. Si Herod the Great naman namatay ng April 1, 4 BC. Di ba namatay na siya nung bago siya mamatay, na pinahanap niya ang Panginoon Kristo sa mga sundalo niya ayon sa mga Magi, di ba? Pinanganak ang Panginoon na sinasabi ng iba December, not actually December. Yung nakita nilang conjunction ng planet, yung star of Bethlehem, nakita nila winter time about December. October pa nga lang meron Pero not necessary yun ang araw na pinanganak ang Panginoon. Yung winter time doon sa lugar ng Bethlehem, Mediterranean sila. Siyempre, yung lamig ng Europe nasa kanila rin. So, malamig. Di ba may mga pastol? Walang nagpapastol ng winter. Mamamatay yung mamamatay yung mga alaga nila. Ikinukulong nila, kinukural yon sa mga kuweba o sa mga ginawang batong bahay para mainitan. So, nagpupuyat sa gabi, di ba? So, wala talagang nagpapastol doon. So, si Jesus Christ, posibilidad ay pinanganak ng springtime. Pasubol pa lang yung mga damo. Patubo pa lang yung mga halaman, yung mga makakain ng mga tuparon sa Bethlehem. Ano yung springtime sa ano natin? Sa kalendaryo natin, di ba? Let's say, February, March. Kasi si Herod, April 1, 4 BC, namatay. So, ang Panginoon sa Kristo, possible na pinanganak siya, actual na pinanganak na between March and nasa bago mag-April. Kasi ilang linggo lang namatay na si Herod, pinahanap niya, di ba? Yung star nakita ng mga wise men 2 years ago. 2 years ago pa. So 6 BC. 6 BC lumabas 'yun. So palabas-labas minsan hindi. Yung conjunction ng planet 'yun.
Makikita nyo sa scientific explanation, meron. So, makikita natin to na ayon sa sinabi ng mga Magi, anong ginawa ni Herodes? Pinahanap niya sa Ephrata, Bethlehem, pinagpapatay niya ng mga sundalo niya, yung mga bata ron. Ang Panginoon, wala na sa Bethlehem nakatakas na papuntang Egypt. Yung boundary ng Egypt, saan dumaan yun? Papunta ng Egypt, Gaza. Yung Gaza, boundary ng Gaza. Marami pang Hudyo nun. Tirahan ng mga Hudyo yun, hindi na mga taga-Gaza, walang Palestine. Sila mismo ang nakatira din doon. Sila yung mga nangingisda hanggang Joppa, hanggang ano yun, yung modern Israel ngayon na Haifa. Doon sila nagtago sa boundary. Kasi wala nang pupuntang ang Romans. Kasi hindi na teritoryo ni Herodes yun. So makikita natin dito, kung babasahin natin to sa Daniel na to, ang pinag-uusapan ni Daniel dito na sinabi ng angel na si Gabriel ay yung weeks. Umaabot sa 434 years. Kasi si Zerubbabel ang nagtayo ng second temple sa utos ni Darius, King Cyrus, yung tatay niya, si Darius, yung anak. So, sinuportahan ng Persian na Iran ngayon na binobomba nila, di ba? So, si Zerubbabel ang nag-build at ni-record ni Malakay kasi contemporary niya si Malakay. Si Malakay ang last Old Testament prophet na nagsulat. Pagkatapos nun ay nagkaroon na ng more than 400 years silence ang Bible. Wala na ho. Wala nang propeta, walang message sa Diyos. Yung mga panahon na yun, puro insurrection, puro rebellion, may mga silotes na nun. Nandiyan na naglabasa na yung tinatawag na Seleucid dynasty ng mga Greeks, nag-rule na dun sa Israel. Pagkatapos, lumabas na yung mga tinatawag na mga Maccabean revolt. So, walang message ang Diyos sa kanila. Ayun ang silent years na binabanggit dito sa Daniel. Walang message. Yun ang tinatawag na walang naisulat kahit ano. More than 400 years. Walang naisulat. So, ang last message ng Diyos ay si Malakay, yung sinulat niya as a prophet, yung warning. Tapos eto na. Dumating na ang silent years. At ang sabi, yung 70 weeks, ginamit lang yung weeks. But actually, yung iba, kinakalculate yun. Hindi nga natin na makakalculate nga yun . Yung ginamit na mga 62 weeks, 7 weeks or 72 weeks, meron pang nag-total ng 49 years. It's just a representation ng mga araw na darating taon. Kaya maraming mga books na binebenta yung mga na ganito, ginagawang kala mo eksaktong nangyari. Eksaktong mangyayari sa huling araw. Kaya yung mga tao ngayon, bibilihin yung mga books na akala nila makukuha na nila kung kailan darating si Jesus. But no, hindi. Yung sinasabi rito, 70 weeks are determined upon thy people, verse 24 ng Daniel 9. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish transgression and to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity. Kasama dito sa tinatawag na 70 weeks, yung death and resurrection ng Panginoon. Kasi kung ang Panginoon si Kristo pinanganak ng year 4 BC, namatay ang Panginoon si Kristo ng 30 AD. Merong ibang grupo sabi, hindi, 33 AD pinanganak si Kristo, AD 1. Hindi AD 1. Kasi ginagamit nila yung kay Luke, si Luke, na misinterpret yan. Si Quirinius, yung taxation, kaya pumunta si Maria kahit buntis doon sa Bethlehem kasi nga
may taxation. Sinabi lang hindi kilalang personal ni Lucas, si Quirinius, si Publius Octavius Quirinius, hindi niya kilala yon. Isang Roman general yon ng Rome. Nung panahon ng 4 BC ay hindi siya ang governor pa. Alam niyo kung anong ginagawa ni Publius Octavius Quirinius? Meron siyang military campaign. Now, yung lugar na pinupuntahan niya, lumalaban sila sa kalaban ng mga Roman Empire, yung Bulgaria, yung country Bulgaria. Doon siya naka-assign noong year 4 BC. Kasalukuyang pinagbubuntis pa lang ni Maria ang Panginoong Kristo. So, si Quirinius ay kilala na isang general ng Rome at lumalaban sa mga kalaban, sa mga Berbers, sa mga barbarians doon sa Bulgaria. Ngayon, nung matapos na yung campaign, natalo ng Roman Empire, yung mga kalaban, yung mga Roman soldiers, natalo nila yung mga Berbers doon, ay inappoint siya ng Emperor ng Rome as a governor doon sa Syria. Noong 6 AD na. 6 AD na lang. So makikita natin, kung babasahin natin yon, na si Luke ay na-misinterpret niya ba? Ako, nakukuha ko ang ibig niya sabihin. Kasi kilala si Quirinius as a campaigner, na si Lucas ay isang Greek. Si Quirinius ay isang Greek din. Siya ay isang Roman Greek. Greco-Roman. Kababayan niya. So kilala niya, sinasabi lang, hindi kilala ng mga Hudyo si Quirinius. Nakilala lang nila si Quirinius nung 6 AD, nung maging governor na, at pinilit magbigay ng tax ang Israel, although naglilid siya doon sa Syria, kasama kasi ang Israel sa leadership niya. Sa ano niya, taxation ang ginawa, doon nagrebelde yung mga Silotes na Hudyo, yung mga ayaw sa mananakop. Yung mga Silots, kaya may alagad ng Panginoon si Kristo na Silotes eh. Di ba si Judas sa Silots? Yung mga mandirigma na naghahanap ng kaligtasan o freedom ng Israel. So dito, kung may sinabi man ng anghel na si Gabriel na ganito may numero hindi nangangahulugan na sa ating kalkulasyon at numero ay mariresolba natin yan. Saan ba nasulat ang Biblia? Sa Old Testament. Di ba either Hebrew and Aramaic lang? Kailan na-discover ang numero? Sino nakadiscover? Mga Arab. Nasulat ba ang Bible sa Arab? Hindi. So, ang numero natin, 1, 2, 3, yung mga bilang na ganyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 9 lang pala, tapos dinadagdagan. Mga Arabo nag-imbento ho niyan. Yung mga numero. At ang Biblia hindi nasulat ng salitang Arabo, kundi Hebrew and Aramaic. At yung number 0 ay recently lang dinagdag yan. Umulit lang yung 0. Kailan lang dinagdag yan? Dati walang 0. Walang 0. Kahit sa Roman numeral wala naman 0 Walang 0. Yung mga yung na-discovering calendar ng mga taga-Peru, mga Peruvian na sinaunang Native American nila, ay merong 0. Pero siyempre, hindi pa sila kilala noon. So, dinagdag na lang recently yan. Ayun ang gusto kong patunayan sa inyo. Sinabi rito sa Daniel chapter 9, hindi ko na isa-isahin kasi, yung numero kasi, hindi nga ako gagamit ng calculator Binabanggit yan, yung Messiah ay makaka-cut off in 70 weeks. Weeks either, yung weeks na yon ay months, kasi kung iaano nyo, months, iba nga yung calendar na ginagamit ng mga Hudyo noon. Ang sinusunod nilang calendar is Roman calendar.
Bawal sa kanilang gamitin yung Hebrew calendar kasi wala nang value yun. Hindi sila paniniwalaan doon. So, kinakailangan gumamit sila ng Roman calendar. At hindi lang yon, makikita natin dito na yung transgression daw ng mga tao, ay puputulin niya at magkakaroon ng reconciliation. Ibig sabihin, ito yung tinatawag na death and sufferings and death and resurrection ng Panginoon Kristo. At sa kahuli-ulihan, ang sabi, yung paghahandog ng mga Hudyo, ang sabi rito, ay matitigil na. And after 60, verse 26, and 2 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. Ito yung death ng Panginoong Kristo. And then, ang sabi rito, magkakaroon ng tinatawag na war and desolation na determine na rin doon sa years na yon na darating na yon. So, from the Zerubbabel Temple, ng mga 438 BC hanggang sa 18 BC, si King Herod na ang totally nagpaganda ng Temple Mount of Jerusalem. Si Zerubbabel ang nagpasimula, pero maraming unfinished pa doon, hindi pa maganda, parang basic lang, rough lang ang pagkakagawa. Si King Herod na ang nagtapos, pero ginawa na rin niya ng mga Seleucid dynasty. Mga anak at angka ni Epiphanes the Great, yung mga Greek. So naglalagay na sila ng mga bato, yung mga architecture na ginawa nila ay lalong dinagdagan ni King Herod. Kaya humanga yung mga alagad sa mga bato ng templo sa Jerusalem, di ba? So si Zerubbabel na Hudyo ang unang nagtayo, at pagkatapos pinatungan ng ibang mga bato ng mga Greeks and Romans, pinaganda. Nagkaroon na ng mga karsada. At ang sabi, it's still on the making pa. Yung templo na yung pinagaganda pa rin. Maalala ninyo ang Panginoon Kristo, sabi, in 3 days, sabi, gibayin nyo ang templong ito, tinutukoy niya ang katawan niya, but in 3 days, I will raise it up. Wala ka pang 40 years old eh. Sabing ganun, di ba? Tapos 40 years tong, more than 40 years tinatayo tong templo, gigibay mo lang ng, sa 3 araw, itatayo mo. Ayan, tinutukoy na Panginoon yung katawan niya. Makikita natin doon na yung templo nag-i-exist from kay Zerubbabel ng mga 438 BC hanggang kay Herodes, ginagawa pa, sinumulan niya ng 18 BC, tapos nung hanggang doon sa 30 AD na, ay ginagawa pa rin. Ginagawa pa rin ang ginagawa. So, continuous. It considers 70 years from AD 1, Anno Domini, yung unang taon ng New Era, hanggang 70 years. Kung eto man yung 70 weeks at binabanggit na determine, and then biglang magkakaroon ng desolation, 70 AD, totally dinestroy ni Titus ng Rome. Yung templo, winasak niya ng tuluyan. Giba talaga. Until now, giba. So, natigil na yung paghahandog ng mga Hudyo. Kasi nga, 30 AD, hinandog na ng Panginoon ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, ang kanyang sarili para sa ating ikatutubos. So, hindi na kinakailangan animals pa ang sinusunog ron. Hindi sinabi ni Angel Gabriel kung kailan darating ang Panginoon. Kasi nga walang makakaalam. At hindi papaalam ng Diyos yun. Pero bibigyan tayo ng sign. Bibigyan tayo ng mga palatandaan. Tulad ng nangyayari ngayon sa Israel. Anong sign pa? Israel,
nakuha na nila yung tinatawag na Golan Heights. Tandaan nyo, yan ang importante, Golan Heights. Kasi mag-overlooking yan doon sa Valley of Jehoshaphat na tinatawag na Megiddo. Doon magkakaroon ng tinatawag na Battle of Armageddon. Yung pagkakataon yan, hindi isosole ng Israel sa Syria yung Golan Heights. Matagal nilang kinukuha yan. Matagal na nilang kinukuha ang Golan Heights. At yung mga tao sa West Bank na hindi mga Hudyo, itataboy nila yan. Pababaligin nila kung saan lupalop sila. Taga Jordan yung mga yung, doon pa yun. Malayo pa sa Jordan. At yung mga taga Gaza, hindi originally sila nakatira doon. Yung marami sa kanila galing ng Egypt. May mga galing pa nga ng India at Pakistan Afghanistan. Yung mga nagtirahan lang doon. Sa mga hindi nakakaalam. Nung huling rebellion ng mga Jew, that was 72 AD hanggang 73 AD, the last battle of Masada, sinalakay ng Roman soldier once and for all ang buong Israel. And they massacred every people na nandun. Yung mga Christian churches noon, nagtakbuhan na sila. Merong tumakbo ng North Africa, merong tumakbo ng papuntang Iraq, may tumakbo papuntang Asia Minor, now is Turkey. Walang natira doon. Ubos ang populasyon doon. Kasi ang rule ng Roman Empire, don't bring any prisoners. Wala kang dadaling prisoners. Ang utos sa kanila, i-massacre lahat yan. Minasakir ng mga Roman soldiers ang lahat ng tao sa Gaza, ang lahat ng tao do sa Haifa. Sa modern Israel ngayon, yung mga nasa paikot niya. Hanggang sa dumating ang mga other invaders, dyan dumating yung sina Attila the Huns, dyan dumating yung mga Ottoman, yung Ottoman Empire, at yung mga tao ay doon nila in-exile from other Arab countries. Doon nila tinatapon sa Gaza at sa West Bank ay wala pang nakatira doon. Disyerto wala nakatira. Ngayon nung bumagsak na, nag-collapse na ang Ottoman Empire, eto na ang British Empire. Nagkaroon ng partition, hinati nila. Ayaw nila na ibigay ng buo sa Israel sa mga Jew na pinagpapatay ni Adolf Hitler. Ang ginawa, yung West Bank, ibinigay sa, ganun ang ginagawa nila, divide and rule Ibinigay sa Jordan. Wala pa naman Jordan nun They proposed the name Jordan. Pero yung mga tao na yun, Arab yun. Yung mga lahi ni Iso, nakapaloob sa Israel noon. So makikita natin na yung mga tao sa Jordan, pinababa doon, pinapunta sa West Bank para masakop, pero sa Israel pa rin yun. At yung Golan Heights hanggang Syria, yung boundary na malayo, sa Israel yun. Ang ginawa ng British Empire, hinati, binigyan lang ng kapraso yung Israel. At yung mga taga-Gaza, pinabayaan nila na maokupa na ng Gaza yon. Pero ang Israel, because Israel is God's elect country o people, ay nag-march sila. 6-day war, nanalo sila sa mga kalaban nila. Mahigit sa 7 yun o 8. Yung mga rifle nila, hiraman lang sila. Pag yung isa inaantok na, siyang gagamit ng rifle, walang linis-linis yun. Sa labanan, nakaka-snipe sila ng mga kalaban nila hanggang sa maubos. Meron ngang mga kasaysayan diyan, yung Arab, yung mga Jordanian, nakatarget na doon sa Israel sa mga sundalo nila. Malalakas yung high-powered guns sila Ang Israel wala Wala ho silang armas dahil ayaw bigyan ng Britain at saka ng Amerika basta-basta. Ayaw nila na delay yung pinapahiram na tulong. So, ang ginawa ng Israel ay isang 5 sila, isang rifle. Kapag napatay yung isa naman ang gagamit.
Isang bala lang, isang bala. Nakatarget na yung yung sinasabi ko sa inyo, yung machine gun talaga ng mga Jordanian at mga Saudi Arabian people. Doon sa target ng mga grupo ng mga young soldier ng Israel, nakatarget at tatargetin nila. Merong humarang na malaking kamay doon sa lens ng sniper ng kalaban, hinarangan. Tinitignan nila sino humaharang. Ang layo ng kalaban eh. Titignan ulit nila, may nakaharang na kamay. Anghel ng Diyos, tinutulungan ng Israel. Tapos, huli na lang dumating yung yung tulong. Ang unang presidente ng ang Israel, si Ben Gurion, kung matatandaan nyo. Pagkatapos yung 6-day war, yung babae naman na presidente. So, makikita natin dito na eto, tingnan natin. Dito sa mundo, yung mga gera na ganyan, na sinabi na ng Panginoon, it must happen. It will come to pass. Magaganap. Sino sa inyo ang takot mamatay? Maaaring sabihin nyo, siyempre ako gusto ko pa mabuhay. If you want to stay in this world, whether you like it or not, you're gonna die. Either soonest or maybe later. Ganun lang ang buhay natin dito. Tingnan nyo to sa Hebrew chapter 11 verse 13. Ang sabi, yung mga nanampalataya sa Diyos, ang sabi, they all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Ang sabi, yung mga taong namatay na may pananampalataya, hindi nila natanggap yung promise ng magandang buhay sa mundo o yaman. Maaaring sabihin ninyo, bro, nasasabi mo lang yan dahil ikaw ay nandyan sa lugar mo sa Amerika, meron kang inuupo maganda, may ka. Sa akin it's not a big deal. I can sleep on the ground, I can sleep on the foxhole. Hindi dahil meron akong dating military training, pero galing ako sa hirap eh. Nakatira ako sa estero, sa lugar ng Parañaque. Umaapaw yung tubig ron, tabakan ng basura, lagi kami binabaha. Hanggang sa naubos nga yung picture namin na binabaha. Walang natira. Isipin nyo, nung baha, nung matagal na yun pati damit namin, lahat. Basang-basa kami, wala kaming damit. Kakain lang kami, sardinas. Hati doon sa nakatungtong sa lamesa lahat. Kaming mga magkakapatid. Baha eh. Kaya ito masasabi ko sa inyo. Kung ako tatanungin nyo, ang mga bagay dito sa mundo, hindi ako may-ari niyan. Parang caretaker lang ako. Kasi walang sino man ang mananatili sa inyo sa mundo rito na mabubuhay na matagal para pangalagaan ninyo anumang tinatangkilik ninyo. Kapag dumating ang gera at magkagulo, ibang tao na magmimi-ari ng mga ari-arian ng mga mayayaman. Tandaan nyo yan. Hindi na silang magmimi-ari na iba na. At yung pinakamahirap na tao, maaaring siya ang makakuha ng pinakamalaking bahay sa panahon ng digmaan. Ang sinasabi rito, yung mga nanampalataya sa Panginoon, pananampalataya, yun ang mahal ko, pananampalataya ko sa Diyos. Hindi ang kayamanan, hindi ang mga bagay na to. This is just a tool for me so that I can preach the gospel sa mga tao. They all died in faith, ang sabi. Hindi nila na-receive yung mga promises na eternal life, magandang buhay. But having seen them afar off, were assured of them. Nakita nila sa malayo. Bumukas ang langit sa kanila, nakita nila ang great city of God. Ang city of God. At napatunayan nila na sila ay mga manlalakbay, dayuhan, strangers, and pilgrims on earth. On this earth. Si Abraham, he waited for the city of God.
na ang foundations, ang builder, at ang maker ay ang Diyos. Hebrew 11:10. Makikita natin dito. Maging si Moses. Gusto ni Moses na makapagpatayo siya ng magandang templo para sa Diyos. Si Moses ang una nakaisip niyan. Tandaan ninyo, pagpapagawa ng templo, hindi si King David, hindi si Solomon, hindi si Zerubbabel, hindi ang sino man na mga kings noon. It was Moses first. And then, ang sabi ng Hebrew chapter 8 verse 5, who served the copy and shadow of the heavenly things as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle for God, said, see that you make all things according to the pattern shown you on the mountain. God was telling Moses kung ano yung nakita niya, gagawin niyang pattern lang. Ibig sabihin, yung tabernacle, yung tabernakulo, na ginawa ng mga tao rito sa mundo ni na Moses, ni Solomon, maging ni Zerubbabel, ay shadow lamang ng tunay na tabernacle sa taas ng langit, na nasa langit, nasa trono ng Diyos. Kaya makikita nyo, merong Ark of the Covenant doon sa ginawa ni Moses na pinagawang Ark of the Covenant. Nandun yung Ten Commandments ni Moses. Nandun yung staff ni Aaron na tumubo, nagbuds. Nandun yung mana na nasa jar at napapaikutan ng ginto at mayroon dalawang cherubim. Yung pakpak nila nakaganon. Laging may witness ang Diyos. Dalawa, lagi na angel. Kahit sa inyo at sa akin, may naka-assign na silang sumusulat ng mga ginagawa at nangyayari sa atin. Good or bad. Ang sabi doon na yung mga nangyayari dito sa mundo kahit pagtatayo ng mga Israelites noon ng templo para sa Diyos ay copy lamang in shadow ng mga heavenly things na sinasabi ng Biblia. Kaya sabi ng Isaiah chapter 43 verse 18, do not remember the former things, nor consider the things of old. Ibig sabihin nito, do not remember the former things. Nasa present earth tayo, di ba? Pero, ang nangyayari dito sa mundo, hanggang sa matapos ang mundo, it's already been happen o past o done na to. Nasa present tayo, alam natin. Kinabukasan, sisikat na naman ang araw. Kinabukasan, magtatrabaho ka na naman. Magluluto ka na naman. Yung routine mo, ganun ang ganun pa rin, di ba? Pero, it's already done. Wala na. Big sabihin, player na lang tayo rito sa mundo. Characters na lang tayo ng parang stage. Sa nangyayari. All done. I don't know kung saan ka pupunta sa pag wala na tayo rito sa stage, sa earth, para tayo mga actors. Ikaw ba'y sa langit ang punta mo, tungo mo? Kaya sabi ng Romans chapter 8 verse 29, for whom He foreknew, He also predestined, as to be conformed in the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Ang nakilala ng Diyos ay itinalaga niya na. Kilala niya na tayo at naitalaga na tayo para maging sa imahe ng Panginoong Jesucristo, image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Ang pakahulugan dito ng Biblia ay nakilala na tayo, nakilala na ako ng Panginoon, at yung ako mismo sa hinaharap ay nagpupuri na sa langit. Nandun na ako. Nandito, nakakulong pa tayo sa tinatawag na present time. Pero yung future natin, if you receive Jesus Christ in your present time, kaya alam ng Panginoon kung sino yung hindi maliligtas at maliligtas. Kapag kinonfess mo ang Panginoon as your Lord and Savior, yung future mo ay tagalangit ka. Sa heaven ka na mismo, sa walang hanggang kaharian ng Diyos.
Kaya sabi ng Ecclesiastes chapter 1 verse 9, that which has been in what will be, that which is done is what will be done. And there is nothing new under the sun. Ang liwanag. Yung nakikita, sinasabi natin, ay bago lang to. Hindi, nangyari na yan. Ibig sabihin, in the eyes of God and His many angels, yung walang bilang na mga anghel, napakaraming anghel ng Diyos sa langit. Ang ano man nangyari dito sa atin sa mundo, at dito mismo sa mundo, hindi bago sa Diyos. It's already been done. Meaning, we're just here na parang pinanood mo sa video, big sabihin, recorded na. It's all been recorded, pre-recorded na, nangyari na. Paano nangyari yun? Ito paliliwanag ko. Ano ang pinakamalapit na star sa solar system natin? Di ba ang Alpha Centauri? Sinasabi ng mga scientists. Pag ikaw nasa Alpha Centauri ka, may telescope ka, makikita mo ang mundo na yung mga naglalakad sa Earth, pag nakita mo, it was 4 years and a half na nakalipas na. 4 years and a half. Yung nakikita nyo yun, halimbawa may naglalakad sa Earth, 4 years and a half na pala yun. Pero pag pumunta ka mismo sa Earth, yung naglalakad yung matagal na palang patay yun. 4 na taon at kalahati na palang patay. Ganon ang ibig sabihin. Kung ang Diyos mismo sa kanyang trono nakikita niya ang Earth, titignan niya ang Earth. Kung nakikita, kung nandun tayo, makikita natin yung Earth. Alam mo, nakikita, ako, nangangaral ako rito. Nangangaral ako doon, pero ako mismo, tingnan ko nga sarili ko, ako yan ah. Ako yan, si Juyan. Ako yung nangangaral no? May mga ibon pa, tsaka may makulit na mga pabo, mga sisiw. Ako yan. So makikita mo sarili mo, nakalipas na to. Ang year sa heaven ay, let's say, sabihin na natin na 400 billion years ago na. Yung pinapanood mo ay 2025. Matagal na yan. Matagal na yan. Ako yan. Nandun ka na sa eternal life eh. Nandun na ako sa eternal life. Kaya sabi rito ng Biblia na sa Psalms 121 verse 4, behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Ang Diyos, hindi kailanman natutulog o nagpapahinga kakatingin sa atin. Sasabi ng iba, bakit alam ng Diyos ang mga ganon? Na pinagmamasdan tayo. Dito sa Earth, ang Diyos, nakikita niya ang past from left to right. So yung future. He can like rewind. Eto. Can we save this guy named Joe? Yes, Lord. Send His angels, 2 angels. And then may nangangaral. Doon ako nakakilala sa Panginoon nung merong nag-invite sa akin na mag-gitara para sa fellowship nila, wala nagigitara. And then I started to open the Bible. Ito, itong John na to, somebody should send someone para makakilala siya, and then yung isang tao na yun ang dahilan. So God can do that. Because ang sabi ng Biblia, God is the same yesterday, today, today, and tomorrow and forever. He's the same God.
Hindi siya natutulog, hindi siya napapagod o nagpapahinga. Kaya ang sabi ng Biblia, sa Revelation chapter 4 verse 8, nakikita ng Diyos ang bawat ginagawa natin because there were 4 living creatures na tadtad ng mga mata ang pinaiikot ng Diyos sa 4 na sulok ng mundo. North, East, South, West. At nakikita niya at lahat ng mga ginagawa rin natin at nangyayari sa mundo. Mga kapatid, ang message ko sa inyo ay ang kaligtasan ay isang personal na desisyon ng isang tao. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoong Kristo at kinilala mo siya sa iyong pagtanggap at inamin mo yung kasalanan sa Kanya, babaguhin ka ng Panginoon at magpapasimula kang manalangin sa Kanya. Magpapakilala sa iyo ang Panginoon sa in a personal way, in a mysterious way, at magbabasa ka ng Biblia. Ang masasabi ko sa inyo na maaari kang nag-iisa lang, subalit kasama mo ang Panginoon. You read the Bible, pray, sing for the Lord. Yun kasi ang pinaka-main goal ng Diyos sa atin. Hindi yung makikisama ka lang sa isang mga fellowship o mga ibang Christian kasi gusto mo na marami, akala mo totoo sila, yung pala nagbabakbiting na sa likod mo. Hindi ganun ang nais ko sa inyo na mangyari. Nais ko sa inyo mangyari ay maging malalim kayo. Na walang ibang sino mang tao na maaring magdikta sa inyo. Kapatid, umaatin ka rito, magbigay ka ng ikapu mo, love offering, abuluyan. Walang ganon. All we need to do is, if you're working, kapag nagtatrabaho, magtrabaho ka. At palakasin mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Kung may kinikita ka, humingi ng tulong sa iyo kamag-anak mo, tulungan mo. Pero mas tulungan mo rin ang sarili mo at maging masinop ka sa kinikita mo, kapatid. Ayun ang nais ng Panginoon. At kung may pagkakataon ka, kung ikay malalim na sa Panginoon, tulad ng ginagawa ko, mangaral ka ng Ebanghelyo ng Panginoon na walang anumang kapalit. Walang perang hinihingi sa tao o pabor o anumang mga material na kapakinabangan. Because we live only once, and if we die, sabi ng Biblia, that's the final day o time sa atin na magsusulit tayo sa Diyos. Mga kapatid, ang pagtanggap kay Jesus Christ sa sarili ninyo lamang, ito ang magkapagliligtas sa inyo. Sa oras na tanggapin niyo ang Panginoon at kilalanin siya sa inyong buhay, makikita niyong kaibahan na alam nyo na siya lamang talaga ang tunay at hindi nyo hahanapin ang kaligayahan sa ibang mga taong nagtitipon-tipon. Kung sinasabi na iba, huwag kakalimutan ng pagdalo sa pagtitipon. Pipiliin nyong dadalohan ninyo sapagat marami ngayon ang mga anak ni Satanas. Nagkalat sila kahit sa mga fellowship, iglesia o simbahan. Ang nais ko lang sabihin sa inyo ay, ikaw ba'y gusto mo ng matahimik na buhay at pamumuhay? Ito ang tamang direksyon. Tanggapin mo ang Panginoon. Si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos na buhay na nagkatawang tao, siya ay Diyos na nagkatawang tao. At tinawag siyang Son of God and Son of Man. Siya ang tagapamagitan. Siya ang muling babalik. Hindi para sa mga religion, hindi. Hindi siya babalik para sa churches, hindi. Hindi sa specific church, hindi siya babalik. Babalik siya para sa nanalig sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon na sa pagdating ng anak ng tao, meron kaya siyang matagpuan pang may pananampalataya.
So pananampalataya ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay muling babalik. Naway madatnan ka ng Panginoon na may pananampalataya sa iyong puso. At kung ikaw man ay mamatay kunin ng Panginoon, ikaw ay namatay dahil sa pananampalataya sa Kanya. Meron kang pananampalataya sa Kanya. Meron kang kinikilalang tagapagligtas. Maraming salamat sa inyo sa pakikinig. At muli ay palakasin ninyo ang inyong pagtitiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ito po ang inyong kapatid si Brother John ng Carioque, Pananampalataya at Katotohanan. God bless sa inyong lahat.